Isa pong opportunity na makasama po at maimbita na rin po kami sa ika-50th, akala ko ika-18th. Ka-birthday po ni Sis Yoli. Talagang pagtitignan mo siya parang hindi naman 50, di po ba? No? Kasi po talagang napakaganda po at napakabata. So tayo po ay manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, napakadakila niyo po sa buhay po namin at sa buhay po ni Sis Yoli. Salamat po sa inyo pong presensya sa aming pong kalagitnaan at hinihiling po namin na lukuban niyo po kami ng inyong Santong Espiritu. Salamat po sa inyong mga salita at hayaan niyo po na ang bawat salita na magmumula po sa inyo ay matatanim sa aming mga puso. Mamunga ito, Lord, at nang sa ganun, Lord, ay makinabang po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So every birthday po, palagi po tayong nagse-celebrate, di po ba? Lagi tayong naghahanda. Bakit nga po ba? Kasi po, ang araw o ang kaarawan ay hindi na po ito babalik at wala pong promise na sa susunod na taon ay madatnan pa natin ang isang birthday. Kaya po tayo naghahanda at kaya po tayo nagpapasalamat sa Diyos sa bawat nag-celebrate po ng birthday. At ngayon nga po, ika-50th po ni Sis Yoli at kalahating dekada na po siya. Kagaya po namin, welcome to the club. Pero pinakabata pa po yan. So ngayon po ang ating teksto ay matatagpuan po doon sa awit or Psalms chapter 90 verse 12. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So teach us to number our days that we may present to you a heart of wisdom. Sa Tagalog, ang sabi po, mga awit, 90 verse 12, ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Noon pong una kong nabasa ang text na ito, hindi ko po siya gaanong naiintindihan. Pero habang nagbabasa po ako ng salita ng Diyos, doon ko po naunawaan yung sinasabi na teach us to number our days. So ang sabi pala ay humihingi ng tulong sa Diyos na turuan tayo na bilangin yung ating mga kaarawan. So teach us to number our days. Para kung sa kalendaryo, di ba, nagbibilang tayo. Ilan na ba tayong years? No? So habang tumatagal, nakikita po natin na nadadagdagan yung ating taon. Yung iba nga, ayaw pang ipagsabi yung kanilang taon. Diba? Pero ang hindi nila alam, isang pagpapala po na madagdagan po tayo ng isa pang taon. Kasi po hindi lahat ng tao ay nararating po ang 50. Hindi lahat ng tao ay nadadagdagan po ng taon. Yung iba gusto nilang umikli ang kanilang buhay. Yung iba naman gusto nila maprolong ang kanilang mga buhay. Pero tandaan po natin na ang buhay po ay mula sa Diyos. Meron lang po akong tatlong bagay na tatalakayin. What is the meaning of numbering our days? Pangalawa, why do we have to number our days? At pangatlo, how are we going to number our days? So tatlo lang po yun. No? Una, what is the meaning of numbering our days? Ano bang ibig sabihin ng pagbilang ng mga araw? So it is not just to count our age mathematically, na magbibilang ka na, ay 50 na pala ako, matanda na ako, or 60 na ako. So it is not just counting it mathematically. It is not just marking our calendars. Hindi lang yung tatatakan mo yung kalendaryo at sasabihin mo, eto ang aking birthday. So ito pong verse na to ay para pong isang proverb na sinasabi, life is short, so live wisely. Ito pong ibig sabihin nung Psalms chapter 90, verse 12. Maikli lang ang buhay. At kinakailangan maging matalino tayo kung paano natin gamitin ang pinahiram na buhay. Hindi atin ang buhay na to, kundi ipinahiram lang po ng Diyos sa atin at meron siyang kakayahan at karapatan na kunin ito sa kahit na anong oras, kahit na anong araw na gusto po niyang kunin ito. Kaya nga po,
po, tayo na pinahiraman lang ng buhay na maikli, tayo dapat po ay gawin po natin na ang buhay na ito ay maging kapaki-pakinabang at maging kasiya-siya din. Dahil kalooban po ng Diyos na mamuhay tayo ng ganap at kasiya-siya. Sabi nga ng John chapter 10 verse 10, kaya naparito ang magnanakaw ay para magnakaw, pumatay at mangwasak. Subalit, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, naparito ako upang magkaroon kayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Yung sinasabi po doon ay Greek word na hindi bios, kundi zoe. Ang bios kasi ay physical life, pero ang zoe, ito po yung life talaga, yung nagbibigay ng buhay sa isang tao, no? Kasi marami pong mga tao na nabubuhay na para lang silang naglalakad na bangkay. Nabubuhay sila subalit walang life sa kanilang mga espiritu, no? So ang sabi ng Panginoon, binigyan niya tayo ng isang buhay na ganap at kasaya-siya. So ang buong konteksto po ng Psalms chapter 90 ay higit pa po dun sa pagka-count ng edad, ano? Pangalawa, bakit kailangan nating bilangin ang ating mga araw? Nakakita na po ba kayo ng isang taong may taning na ang buhay? Yung pong kapatid ko, namatay po siya last month. She was 44 years old. Dapat 45 po siya sa April. At dahil alam niya na maikli lang yung kanyang buhay, binibilang niya po ang bawat araw. So, ganun po tayo dapat, na para bang ang araw ngayon ay parang huling araw mo na sa mundo. Ganun tayo dapat magbilang ng araw natin. Kasi di po ba, kung alam mo lang kung kailan ka mamamatay, dapat ganito ang mga ginawa ko. Dapat sana pinatawad ko ng tatay ko. Dapat sana pinatawad ko ng asawa ko. Dapat sana binisita ko ang magulang ko. Dapat sana tinawagan ko ang mga anak ko. Di ba ganon? Kung alam ko lang. Ang kaso, hindi mo nga alam. Kaya ang sabi ng Panginoon, kinakailangan na bilangin natin. Or tumatak sa isip natin na ganito lang pala kaikli ang buhay. Ang sabi po ng Psalms 90 verse 46, pinapakita dito yung brevity of life. Gusto ko lang pong basahin sa inyo. Sabi po ng verse 4, for 1,000 years in your sight are like yesterday when it passes by. Or as watch in the night. You have swept them away like flood, they fall asleep. In the morning they are like grass, which sprouts anew. In the morning it flourishes and sprouts anew, toward the evening it fades and withers away. Ganun lang po ang buhay natin. Doon po sa nabasa kong mga talata from verses 4 to 6, kinukumpara po ang buhay ng tao sa tatlong bagay para daw flood, yung baha, umaagos lang, dumadaan, kagaya po ng panaginip, hindi ka laging nananaginip, may end ang panaginip, no? At kagaya po ng mga damo na makikita mo sa umaga napaka-fresh, subalit isang araw makikita mo ito po ay withered na. So kagaya rin po ng mga bulaklak sa parang, nakikita mo ang gaganda ng bulaklak, pero ang kagandahan yan ay lumilipas at isang araw makikita mo wala na siyang buhay. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 14, no? Bakit kailangan nating bilangin ang ating mga araw? Una, hindi ko nabanggit, because life is short. Kailangan nating bilangin ang araw dahil maikli lang ang buhay. Life is short. At ang sabi po ng James chapter 4 verse 14, yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Ang sabi ng Bible, hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo bukas. Ang sabi niya, ikaw ay kagaya lamang ng aso, vapor, na alam niyo po yung aso, yung makikita mo yung hamog, maya-maya, wala na. Ganun lang po ang ating buhay. Kaya nga po sa Facebook, makikita mo sa memories, 6 years ago, ang ganda-ganda ko, ang bata-bata ko. Diba? Kaya gustong-gusto natin nag-share ng memory eh. Okay? Pero yan po kasing mga picture na yan, ito po ay alaala ng ating mga itsura 6 years ago, 5 years ago, 4 years ago. Pero ang realidad ay ngayon. Kaya wag na kayo mag-filter kasi ang realidad po yung mukha natin ngayon. At yung mga lines dyan, talaga pong yan ay bahagi po ng buhay. So wag na natin yan i-filter. Ano?
So, ang sabi po ng Bible, yung buhay natin ay kagaya nga ng aso. So, the meaning of the request na teach us to number your days, sabi niya, our days, is that God would teach us to number our days as if this day is already the last day in your life. We cannot boast about tomorrow. Kasi kung konteksto, dun sa James chapter 4, meron doong negosyante at sinasabi niya, bukas pupunta kami dito, sa isang lugar na ito, kami ay magnenegosyo, kikita kami, at kami ay, alam niyo, nagpaplano siya sa kanyang buhay. Pero ang sabi ng Bible, hindi mo nga alam kung anong mangyayari sa iyo bukas. No? We cannot boast about tomorrow because we do not know when our souls may be required of us. Palagi po pong inuulit na ang tao po kasi ay binubuo ng tatlong bahagi. Di ba? Meron tayong body, meron tayong soul, at meron tayong spirit. Okay? Ang aso ba may body? Meron. Ang halaman ba may body? Meron. Kayo ba may body? Meron. Okay. Ang tanong, ang aso ba meron siyang soul? Okay. Remember that soul is the seat of mind, will, and emotion. May tatlong bahagi din ang kaluluwa, di ba? Ang soul. Mind, will, and emotion. Ang tanong, ang aso ba may soul? Kapag ba sinipa mo ang aso, hindi magagalit? Magagalit. Nasasaktan bang aso? Yes. Okay. Entonces, meron siyang soul. Nag-iisip bang aso? Oo. Yun nga lang, hindi siya nagre-reason dahil ang tao lang ang binigyan ng Diyos ng reasoning ability. Di ba? So, ang halaman ba may soul? Living thing ito, di ba? Pero mayroon ba siyang soul? Pag kinurot mo ba yan? O kinat mo, magagalit ba siya or iiyak? Hindi. Ikaw ba umiiyak? Nagdidesisyon ka ba? Nag-iisip ka ba? Entonces, meron kang soul. Ang tanong, ang aso ba may spirit? Ang spirit ang bahagi ng isang tao o isang living thing, sabihin na natin, na nakikipag-communicate sa Diyos. Kasi po, ang body, binigay ng Diyos para sa ganun, hindi ka lutang-lutang dyan, nakikita ka. Diba? May laman. No? Merong laman. Ito yun, lalagyan ito, kahalang to. Hindi ito yung totoong ako. Hindi yan yung totoong ikaw. Yan ay lalagyan. Ang totoong tao ay yung soul. Di ba? Kaya nga kapag nag-aasawa ka, ang pinapakasalan mo, yung totoong tao. Yung nasa loob niya, hindi yung panlabas. Di ba? Ganun yan. Okay. So yung soul, yun naman ang ibinigay ng Diyos para makipag-relate tayo sa kapwa-tao. That's why, di ba, pag may problema tayo, nagsasabi tayo ng problema, umiiyak tayo, nag-iisip tayo, that's the soul. Ngayon, ang spirit, ang aso ba nagdadasal? Sa Facebook, kunyari nagdadasal, di ba? Pero dito ito nagdadasal yun. Tinuturuan lang. Hindi siya nagdadasal. Di ba? Ang tao ba nagdadasal? Okay. Ang halaman nagdadasal? Okay. So, ang tao meron siyang spirit, soul, and body. Ang halaman meron lang siyang body. Ang hayop meron lang siyang body and soul. Okay. So, malinaw na yun. So, ngayon, paano natin ina-number yung ating days? Sa pangatlo na, no? Pangalawa ay, ang una ay live wisely. Dapat mamuhay ka ng merong karunungan, no? Na maging matalino ka. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 15, be careful how you live, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Sabi niya, dapat na maging maingat kayo kung paano kayo mamuhay, hindi kagaya ng mga hangal. So kapag pala hindi ka pala marunong na mag-ingat sa iyong buhay, ikaw ay hangal. Yun ang sabi ng Bible. Kinakailangan na i-redeem yung time. Ano ibig sabihin i-redeem yung time? Seize the moment. Seize the time. Samantalahin yung ikaw ay buhay pa, malakas pa. Because the days are evil. Halimbawa, as a student, what are you doing? Ang ginagawa mo bilang isang student. As a mother, what are you doing? As a husband, what are you doing? Ang tanong pa, as a
an OFW, what are you doing? Ilang years ka na dito sa Italia. Ano na ang nagawa mo sa buhay mo? Ano na ang napundar mo? Ari-ari ko din po. Okay? Napagtapos mo na ba mga anak mo? Diba? Mga ganun lang. As an OFW, what are you doing? So, kaya ko lang po sinasabi ito is, kung ikaw marunong kang mag-invest, kung ikaw matalino ka sa iyong uri ng pamumuhay na hindi lustay dito, lustay doon, inom dito, inom doon, meron ka ng pera, nakaipon ka na. Diba? So, ang sabi, live wisely. You have to seize the day, seize the moment, seize the opportunities before you and be productive. Pwede tayong maging productive sa ating mga buhay with all the time and the opportunities that God has given us. Because, as I've said earlier, tomorrow is not a promise. Pangalawa, ano po natin i-number yung ating days? Pangalawa is prepared for eternity. Marami mga tao nagpe-prepare lang sila for this present life. Di ba? Kumukuha ng insurance, para pag namatay, may pakikinabangan si Mister, o si Mrs. Di ba? Nag-iipon, nag-i-invest, para kanino? Diba? Ang sabi nga ni Solomon, sabi niya, paano mo masasabi na yung pag-iiwanan mo ng lahat ng ipinundar mo sa buhay ay magiging matalino din? Ibig sabihin, pinaghirapan mo all your life. Yung pag-iiwanan mo, dahil hindi mo nga madadala yan sa kamatayan, kahit anong gawin mo, talagang hindi mo yan madadala. Paano ka makakasigurado na yung pag-iiwanan mo ng lahat ng pinaghirapan mo ay magiging matalino rin sa buhay mo? Diba? So kaya nga sabi ni Solomon, vanity. And take note, alam po natin na si Solomon ay siya po yung richest, wealthiest king. Pero alam niyo po ba na mas mapalad pa ako sa kanya pagdating sa edad kasi 52, namatay na siya. 55 na ako. So, over na ako sa kanya. Okay? That's King Solomon. Si King Solomon na nagkaroon ng 1,000 wives and 700 concubines. Yes, yan yung Solomon. Okay. So, where are you spending eternity? Kapag sinabi ko pong prepare for eternity, kailangan na maitatak sa isip natin na there is an afterlife. Whether you believe in afterlife or not, it's still a reality na may afterlife. May patutunguhan ang kaluluwang ito na nasa atin. Kasi yung patay, kahit mura-murahin yung patay, di ka na niya maririnig. Bakit? Humiwalay na, kaya nga patay eh. Yung death, ang ibig sabihin ng death ay separation. Separation of all the three parts of the body, no? Of the person. Nagkahiwa-hiwalay na yun. Ang sabi ng Bible, wala na, hiwalay na. That's why yung patay, kahit make-upan mo yan or what, hindi na siya yan. It's just a shell. Yung totoong tao, nawala na. So where are you spending eternity? Ito po yung mga ibang beliefs. Yung isang belief na wrong ay, sabi nila, I will go to heaven by being good. Ang tanong, how good is good? Meron bang mabuting tao? Walang mabuting tao. Romans chapter 3 verse 10. I'm going to support all the verses, all what I'm saying doon sa verses sa Bible. Romans chapter 3 verse 10, sabi po dito, there is no righteous, no, not one. Pag pinanganak yung isang tao, makasalanan na siya. Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw ay nagkasala at hindi makaabot sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo o bigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi ko sa Revelation chapter 3 verse 20, today I stand at your door, the door of your heart, and knock. Kung sino man na magbubukas dito, papasok ako
at makikipag-lead sa'yo. Gusto ko lang pong basahin, isabihin yung John chapter 3 verse 16. Ganito ba sinasabi? I know you are familiar with this verse, sabi niya. Sapagkat ganun na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, upang ang sino man na manampalataya daw sa Panginoong Jesucristo hindi mapapahamak. Ibig sabihin, may lugar ng kapahamakan, and that is hell, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang biblical truth po, ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for you have been saved by grace through faith, and it is not from yourselves, lest anyone would boast. Ibig sabihin, hindi po tayo ang magdadala sa atin sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi doon lang po sa biyaya ng Diyos. It is by grace. Ang kailangan mo lang gawin ay kilalanin na ikaw ay nagkasala sa Diyos, tanggapin siya sa iyong buhay as Lord and Savior. Yun po ang kaparaanan para sa ganoon magkaroon po tayo ng assurance na makakasama po natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Kinakailangan po nating malaman kung saan po tayo patutungo. Dahil kagaya po ng sinabi ko kanina, life is short, at pangalawa, death is sure. Sigurado po yun. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 2, there is a time for everything. A time to be born and a time to die. Sana po, aalis po tayo sa lugar na ito, nadala-dala rin po natin yung kagalakan, nakikipaggalak tayo. No? Pero baka sabi niyo, ang morbid naman, ba't gano'n ang preaching? Hindi po. Ito lang po ay katotohanan ng buhay. Na nagsiselebrate tayo ng birthday, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kinakailangan araw-araw ng buhay natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. At kung hindi ka man sigurado sa iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa, I'm referring to your soul, kasi kapag namatay ka, hihiwala yung soul sa body at saan pupunta ang iyong kaluluwa at ang iyong soul. Ang sabi ng Bible, there is no amount of good works that you can make para sa ganun ma-earn mo ang kaligtasan. It is only receiving the Lord Jesus Christ, accepting Him into your life as Lord and Savior. Dahil yung pong binuhos niyang dugo sa krus ng Kalbaryo, yun po ay sapat na para sa ganun maligtas ang iyong kaluluwa. Kinakailangan lang po confess that you are a sinner, accept the Lord Jesus Christ into your life as Lord and Savior, and believe in His finished work on the cross. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa buhay na pinahiram niyo po sa bawat isa sa amin, ang aming pong dalangin. Nanawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin na naririto, Lord, ay magbulay-bulay sa inyong mga salita. Ma-realize ng bawat isa kung gaano po paikli ang buhay at maging seryoso po na kinakailangan na kayo po ang maghari sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord, sa inyong pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin, ang pasasalamat sa aming pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.